Bakbakan dito yan sa Abante Radyo. Kayo na ba? Ha? Break na? May bago na ba sa balita? Na-inlove na ba? Ilan lamang sa mga tanong na gusto nyong marinig o malaman mula sa paborito nyong artista. Kaya samahan nyo kaming paaminin sila kung ano nga ba ang totoo sa chika. Oh, papayag ba kayo? Paiwan sa mga masaya at may init na chikang tunay na sikat. Dito lamang sa AE Minin! Ako si Don Fermino. Ako si Ray Pumaloy. Abante ang best! Samahan ang aliw na tambalang Ray Pumaloy at Don Sermino sa Aeminin! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Abante Radyo. Abante Reels. Umaasa ang mga nagtitinda ng damit pangkasal sa Hozhou Bridal City sa China na lalakas ang kanilang benta ngayong taon. Dumarami raw kasi ang bilang ng mga nagpapakasal noong huling bahagi ng 2025. Magandang senyales daw ito na posibleng makakabawi na ang bumababang populasyon ng China. Ayon sa mga otoridad sa China, may pag-asa pang mapipigilan ang pagbaba ng bilang ng mga nag-aasawa na may isang dekada ng nararanasan. Noong 2024, lalong bumaba ang mga bilang ng mga nagpapakasal sa China. Naniniwala kasi silang malas ang pagpakasal noong 2024. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga ahensya ng gobyerno sa ating araw-araw na pamumuhay? Marami sa kanila ang matatagpuan sa paligid ng elliptical road sa Quezon City, kaya tinawag silang mga elliptical agency. Tara, kilalanin natin sila. Ang Department of Environment and Natural Resources o DNR ang tagapangalaga ng kalikasan. Sila ang nangunguna sa pangangalaga ng kagubatan, karagatan at likas na yaman ng bansa. Ang gobyernong malapit sa tao naman, yan ang Department of the Interior and Local Government o DILG. Sila ang tumutulong sa mga lokal na pamahalaan upang mas maging epektibo at tapat sa serbisyo. Teknolohiya para sa progreso. Yan ang layunin ng Department of Science and Technology o DOST. Sila ang nagdadala ng siyensya at inobasyon sa bawat sulok ng bansa. Samantala, ang Department of Budget and Management o DBM ang tagapamahala ng pondo ng bayan. Tinitiyak nilang bawat sentimo ay napupunta sa tamang proyekto at serbisyong pampubliko. Nakabantay naman sa pondo ng bayan, iyan ang Commission on Audit o COA. Sila ang nag-audit o sumusuri kung maayos na nagagamit ang kaban ng bayan. Ilan lamang ito sa mga ahensyang matatagpuan sa elliptical road na bawat isa ay may mahalagang gampanin sa kaunlaran ng bayan. Sa kanilang pagkakaisa, mas epektibong may papatupad ang serbisyo publiko. Makialam, Makibahagi. Para sa bayan, para sa bawat mamamayan. Ako si Aileen Taliping. Billy Vegas, Edwin Balasa. Abante! Susunod na ang Point of Order. Good news mga kaabante! Dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV, Amation TV, Sky Cable Channel 85 at Converge. Mapapakinggan din kami sa DWAR 1494 Abante Radyo. Abante, kasama mo! Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Point of order. Ano nga ba ang kahulugan nito? Ito ay tanong sa isang pulong o debate na may proseso na sinusunod. Pero sa pagkakataong ito,
bibigyang pagkakataon natin ang taong bayan ang magtanong. Abay, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng bawat issue? Sino ang panalo, sino ang dehado sa bawat diskurso? Ang mahalaga, mabigyang linaw ang usaping agaw atensyon sa publiko. Dexter Ganibi po, hayaan niyong dalhin ko kayo sa mga usaping dapat alam ninyo. Dito sa Point of Order sa Politiko. Magandang umaga. Yan, ngayon po ay araw ng Linggo. Linggo ngayon. 15 sa buwan ng Pebrero. Okay, kumusta yung mga nag-celebrate ng kanilang Valentine's? Ayan. Hiramin ko yung binanggit ni Senate President Tito Soto, yung kanyang pinost, Candy. Sabi niya, Happy Valentine's dun sa mga sweet na mga babae. Pero dun sa mga matatapang, hintayin nyo yung araw ng kagitingan. Yan. Kaya Happy Valentine's, belated Happy Valentine's Day sa lahat. Yan. Okay, sana'y inalagaan nyo inyong mga puso. At hindi lang tuwing Valentine's. Dapat everyday. Yan, ang pag-aalaga sa puso. May mga iba't ibang paraan sa pag-aalaga ng puso. Ayan. Yung mga nakatanggap ng bulaklak, yan. Si Candy, nakatanggap ka ng bulaklak. Anong bulaklak? Bulaklak ng saging. Ng? Chicharon. Chicharon bulaklak. Naku, hindi pag-aalaga sa puso yan. Ay, magandang umaga. Welcome po sa Point of Order. Dexter Ganibe, samahan niyo ako hanggang tanghali. May pagkukwentuhan tayo. Alam niyo ba, kahapon lang pumutok ko nung isang araw na lumabas yung deducted na redacted list ng ICC. Tama? Kahapon ba yon? Kahapon, tama, Saturday. Ayan. Sa araw mismo ng mga puso. Actually, Friday, parang ng gabi, parang may mga lumabas ng ganun eh. May mga lumabas ng reports or ulat. No? Yung mga listahan ng mga co-perpetrators. At eksakto, araw ng puso pumutok. Dahil nandun yung mga listahan. Kasama sa mga listahan yung dalawang senador na nakaupo ngayon. Yung isa, si Senador Bato de la Rosa, na matagal nang nakatago at hindi lumalabas. Dahil nga dun sa sinasabing warrant of arrest laban sa kanya. Habang ang pangalawa naman ay si Senator Bongo, na nagbigay na ng kanyang may statement na siya, Candy, nung na inilabas din kahapon, araw ng mga puso, kanyang pinapabulaanan yung kanyang pagkakasangkot doon sa war on drugs. At sinabi niya, kasi nakalagay doon, kasama siya bilang hepe ng isang tanggapan sa Malacanang. Pero ang kanyang sinasabi siya ay nanatiling special assistant to the president. At wala na siyang ibang pwestong ginampanan during that time. So yun lang yung kanyang binanggit. Bukod doon, may mga may mga generals, mga dating opisyal ng Philippine National Police, NCRPO, PNP chief, dating kalihim ng Department of Justice at iba pa na idinadawit nga po na bilang mga co-perpetrators doon sa war on drugs na kinakaharap ngayon ng dating Pangulo na nakakulong sa The Hague. At binabanggit nga dahil kasama silang co-perpetrators ay inaasahan na merong warrant of arrest
na lalabas para sa kanila. Pero wala pang nakikita tayo noong November, unang lumabas binanggit ni nooy DOJ Secretary at ngayoy Ombudsman Boying Rimulya na meron nang hawak, meron na silang nakitang warrant of arrest para kay Senador Bato. At matapos nga yung statement na yon ng Ombudsman, hindi na nakita pa si Senador Bato de la Rosa. Pero aktibo pa rin yung kanyang tanggapan sa Senado para sa paghahain ng mga kinakailangang panukalang batas, no? Para dun sa mga isinusulong niya mga panukalang batas, may mga may mga pirma din siya dun sa mga mahalagang dokumento ng minorya ng Senado, tulad ng Minority Report para sa Blue Ribbon Committee, may kaugnayan dun sa flood control scandal. Ay may meron din siyang pirma doon. Though hindi siya pumapasok sa Senado, maaring ito ay pirma niya na electronic signature, e-signature niya or pirma mismo. Yan ang hindi pa malinaw sa ngayon, pero meron yung kanyang lagda mismo doon sa Minority Report na inilabas noon ni Senator Amy Marcos at ni Senator Rodante Marcoleta. Oo. So, ano ba ang mangyayari ngayon na sila ay naisama na, mayroon ng listahan mismo ng mga perpetrators. Maaring mapaaresto sila, maaring hulihin sila kag sila ay pag nakapag-issue na ng meron ng warrant of arrest ang ICC, ang International Criminal Court, ICC. Oo. Ano ang mangyayari ngayon sa minorya sa Senado kung mababawasan sila? May epekto nga ba ito sa napipinto o namumurong impeachment laban kay VP Sara? Ano ang magiging epekto nito sa political na takbo o political na aspekto? Nasa linya ng ating komunikasyon si Professor Froilan Calilong, isa sa mga kinikilala nating political analyst, para makahuntahan natin, tingnan natin kung ano ba yung mga possibilities, ano ba ang magiging epekto nito, hindi lang sa Senado, minorya ng Senado, kundi maging doon sa forerunner ng mga Duterte pagdating sa 2028 elections. Magandang umaga po, Professor Froilan. Welcome sa Point of Order. Dexter Ganibi po. Yes, good morning, Dexter, at good morning po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Thank you for having me again. At maraming salamat din po sa inyong paglalaan ng oras para pag-usapan natin to, dahil maraming mga issue bumabalot matapos lumabas yung listahan ng co-perpetrators. Ano nga ba ang magiging epekto nito sa minorya ng Senado? Okay, una po nating alamin at intindihin muna rito yung institutional impact niya. So ano ba yung nangyayari procedurally sa ilalim po kasi ng ating batas? A senator under arrest can technically retain yung kanyang seat unless may conviction na with finality, o kaya siya ay nag-resign o na-expelled by a 2/3 vote. So in the short term, the Senate will remain intact. And the voting map does not automatically change, no? Pero yun nga lang, may epekto to doon sa attendance, participation, tsaka yung political leverage maaring mabago. Halimbawa, yung committee leadership, no? Po pwedeng magkaroon ng pagbabago dito sa alignments, at syempre po pwedeng maiba din yung recalibration nung Senate composition, basically, no? Ngayon, kung yung absence nila, kung ang tanong natin is pamapahina ba nito yung minorya o yung pro-Duterte bloc, makikita natin may epekto talaga siya, no? There will be probably greater maneuvering among yung mga centrist kung tawagin. Pwede rin naman possible consolidation rather among administration-aligned senators. And yun nga, no? Remember, a Senate is always a chamber of personalities. Kapag may mga inalis tayo rito ng mga strong personalities, it could really create operational defects or maaaring magkaroon ng influence gaps. No? Basically, ito yung maaaring mangyari. Oo, kasi maalala ko nga, Professor, ganito din yung nangyari noon kay Senator Antonio Trillanes.
kay Tama po. Senator Leila de Lima na pwede pa rin siyang lumahok sa anumang proceedings, magbigay ng kanyang statement, magbigay ng kanyang written halimbawa kung meron siyang pagtutol doon sa isang isinusulong na panukalang batas, maaari siyang magpadala ng kanyang mga written. Dahil ngayon, pwede na siguro kung papayagan mo, kung halimbawa nasa kulungan, kung papayagan yung cellphone, maaring video message. Pero pwede nang ganon ngayon. Tama po. Yun nga lang po, syempre meron po itong epekto, no? Lalong-lalo na sa elections natin for 2028. No? Halimbawa, kung nakita natin or kung ang impression papalabasin or makikita ng mga kababayan natin that they are political victims, kagaya halimbawa nung pagtingin ng marami sa atin doon sa nagawang pagdakip ng ICC, no, kay former President Rodrigo Duterte, then the arrest could consolidate the Duterte base. Paaring magkaroon din ng mas mataas na sympathy votes, anti-administration narratives may gain traction. Kaya lang, kung sakali naman itong mga legal cases na to are widely seen, for example, as credible and institutionally legitimate, it could weaken the broader Duterte-aligned political brand, and fence-sitting among political actors may actually distance themselves. No? So, these are possibilities na po pwede talaga mangyari dito, no? Dito sa sitwasyon na to. Oo, yung pangalawang binanggit ninyo, maaring maramdaman ito kapag may conviction na. Tama po yun. Yun nga lang, we need to understand, no? Yung malaking pagbabago kasi, it may not be numerical right now, pero it may be psychological, no? For example, senators recalibrating alliances, political leadership, reshuffling, strategic distancing, no, or consolidation among blocs may also happen. Because remember, mahalaga itong ginagampanan na papel ni Senator Bongo and alongside Senator Bato de la Rosa. No, they are actually heads of very important committees in the Senate, and definitely their loss may definitely, or their absence at least momentarily, may have a broader appeal or a broader impact dito sa composition ng ating Senado. Oo, kasi nung Friday ba ito o nung Huwebes, yung committee ni Senator Bato de la Rosa na kanyang, yung chairmanship niya, yung kung saan siya ay chairman ng nasabing committee, yung Committee on Civil Service and Government Reorganization, ay nag-conduct ng hearing. Pero hindi siya yung umupo, kundi yung kanyang vice chairman, si Senator Win. Ganitong mangyayari sa mga, lalo na pag yung mga may committee chairmanship yung mga senator, lalo na pag hindi lalo ngayon, simula nung November hanggang ngayon hindi siya pumapasok, pag may mga mahalagang usapin na nakaatang doon sa kanyang komite na kanyang pinamumunuan, maaaring maapektuhan. Pero nandun naman yung kanyang vice chair na pwedeng magsulong din kung ano yung mga issue na kailangang i-discuss. Katulad nitong yung naging hearing ni Senator Win Gatchalian nakatuon para dun sa mga public school teachers. Tama po 'yan. Tama po 'yan. Yun nga lang, kumaga yung tinatawag po natin na official function, or yung even the ministerial duties of a sitting senator may still continue. Maaring pa rin naman na itong magawa, no? Kasi nga wala pa naman talagang final conviction. Pero ang titignan natin kasi rito, no, if ever the arrest will be made, is their apparent absence in the Philippines and in the Senate, and definitely magkakaroon to ng epekto, no? Particularly doon sa consolidation ng mga bloke, alliances, as well as important chairmanships. And of course, meron din talagang epekto to, no, in the long run. Whether or not pahihinain ito yung Duterte brand kasi mababawasan sila talaga ng mga malalakas na kaalyado dito sa Senado, or pwede rin nila itong magamit as a leverage, no, para lalong lumakas dahil nga syempre ang mentality natin mga Pilipino, no, kung sino yung mga tingin nating kinakawawa o yung mga binabibiktima, doon tayo sumasang-ayon, ano, yung mga underdogs kumbaga. And mas magiging maliwanag, no, yung hangarin ng administration na pilayan talaga yung opposition, particularly the Duterte bloc. And if this happens,
it may create a not so good impression on the part of the administration na kung saan yung daloy naman ng suporta maaring mapunta lalo sa mga Dutertes. Oo nga, yun yung, kasi oo na, kung maalala mo nga Professor, pag sino yung kinakawawa o sino yung lumalabas na mukhang inaapi dahil maaring tingnan ito nung kanilang mga taga-suporta na parang persecution sa kanila dahil sila ay against the admin, mukhang tama yung sinasabi mo na mas makakagain pa ng suporta. Lalo't nitong huling yung lumabas na SWS survey, mataas pa rin yung yung trust rating or yung ng Vice President. Yeah, and we need to understand na itong dalawang senador na to ay hindi lamang mga basta-basta miyembro lamang ng minorya, hindi lang sila basta-basta miyembro lamang ng PDP. We need to understand that they're very close allies to the president. And hindi natin matatawaran din naman siguro yung kanilang yung magnitude ng epekto nila sa panunungkulan ng nakarang administrasyon, na kung saan sinasabi rin naman ng marami sa ating kababayan na mas maayos at mas maganda naman yung naging pamumuno nung panahon na yon, So definitely magkakaroon to ng epekto doon sa perception. Alam naman natin in politics, it's not the reality that matters sometimes, but the perception of what is real that the public may actually hold on to, And if ever that they will be doing this, the government will be doing this, siguro ang kailangan natin ditong masiguro, number one is talagang dadaan sa tamang proseso. Dadaan sa Philippine courts yung pagbibigay ng mismong mga warrant of arrest para masiguro na meron talaga meron talagang pagsang-ayon dito at walang nilalabag ng mga legal procedures dito sa ating bansa kung sakali mang may pag-arestong gagawin. Because definitely, pwede ba yun, Professor? Yung ICC warrant ay idadaan sa isang korte at yung korte dito sa atin ang siyang magpapatupad? Ideally, that is supposed to be the case, para masabi talaga natin. Pero maalala natin, hindi ganito yung nangyari nung panahon na pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte, And this is something na ayaw natin sana mangyari ngayon. Primarily because nakita na nga natin na hindi talaga tama yung proseso. May mga legal na mga question, or legal issues that came about. And certainly, we don't want that to happen again. So what I'm saying here is that I think the Senate, kasi sa totoo lang, hindi talaga sila kayang proteksyonan ng Senado. The immunity is only very limited, especially when the Senate is in session. But outside of the session halls and outside of the official hours, the arrest may be done. So, ang titignan natin dito is tama ba yung proseso ng pag-aresto, yung mga technical requirements na sunod ba? Kasi again, it will be another question of sovereignty if hindi natin tututuparin ng tama, Kasi yun nga, we were always barking and harping on sovereignty, pero ito nga mismong mga Pilipino kaya nating ipagkalulo sa mga banyagang mga institusyon when in fact we have our own judicial system supposedly doing it for us. Kasi maalala mo, Professor, yung kay Senator De Lima dati, di ba, sa Senado siya hinuli nun. So, yung protection na mabibigay ng Senado sa kanila, hindi ganun kagaranti ang 100%. Kaya siguro ito si Senator Bato, talagang hindi na pumapasok kahit naka-session man ang Senado. Right, exactly. And siguro alam din ni Senator Bato that he cannot trust the leadership of Senator Tito Sotto, at this point. Yun nga, alam niya at maaring meron siyang intelligence, na meron talagang plano ang liderato ng Senado. Ganun din naman siguro yung may basbas ito ng administration na sila ay talagang mapadala sa ICC, If the purpose of this is really to decapitate the Duterte brand and to make them weaker or make them appear weaker, sana nga ganun ang mangyari. Pero like I said, minsan kasi hindi ganun ang na-achieve sa mga ganitong klase ng mga na-execute na actions. Kumbaga, kumisan yung
opposite effect ang nangyayari, no? Kagaya halimbawa ng pagkaka-aresto dito kay former President Duterte, na iniisip nila magkakaroon ng magandang epekto doon sa kinalalabasan ng halalan. Pero nakita naman natin na kahit wala dito si President Duterte, natuloy ang halalan, marami sa mga administration backed politicians or candidates hindi rin naman nanalo. So kumaga merong merong laging epekto, and I hope that they're seeing this. Oo. So, ano po ang nakikita ang possible na magiging epekto nito politically or otherwise, yung possibility na maulit yung nangyari kay dating Pangulong Duterte na ganung pag-aresto, kung maulit ito dito sa dalawang senator na maaring maisyuhan din ng warrant of arrest? Well, maaaring kung hindi talaga masusunod yung tamang proseso at kung lacking talaga in substance and proper merit yung mga kasong isasampa, di maliwanag ang perception na mabubuo dito sa ating mga kababayan, political harassment talaga siya, or nawe-weaponize itong ICC at nagpapagamit ang ating gobyerno, no, at ginagamit din ng ICC para nga pahinain yung kanyang mga kalaban. So technically this is parang justice and accountability, but this is really on the perception of the public, parang ang tingin nila rito talagang pagpapatahimik lamang dun sa mga detractors ng ating administration. So dapat magiging maingat ang mga nasa administrasyon ngayon sa pagpapatupad ng warrant of arrest kung maglalabas pa ng ang ICC. Exactly, no, kasi nga kung titingnan natin kung masusunod na naman at mangyayari yung hindi tama na proseso, siguro this will really create a backlash effect, no, on the administration. May boomerang effect yan, na baka mas maging matindi pa kaysa sa inaasahan nila, no, this time around. So I think what is really important here, hindi ko sinasabi, no, na wala silang involvement dito sa mga inaakusahan sa kanila ng mga kaso, pero syempre we need to satisfy the technical and the legal requirements of a good and rightful arrest. That's, I believe, is very important at this point. Moving forward, kapag nagkaroon ng arestuhan at matuloy itong impeachment laban kay VP Sara at maiakyat ito sa Senado, ano yung posibleng implication nitong pag-aresto sa dalawang sitting senator na alam nating taga-suporta ni VP Sara? Well, I think maaari pa rin naman sila talaga na magkaroon ng voting power, nga, as I said, until wala pa talagang conviction, at kung mangyayari naman tong impeachment na to, magkakaroon ng proceeding, matagal naman ang sitwasyon sa ICC, no? Kung makikita nga natin, mag-iisang taon na si PRRD doon hanggang ngayon. Wala pong masyadong trial, wala pa talagang nababasahan ng mga verdicts. So, and kung sa basa ko, mamadaliin nila ang impeachment proceeding, wala pa namang finality yung kaso ni Senator Bato. So I think they can still vote, They can still vote. Pero ang talagang gusto nila sigurong ipakita dito is the impression that the minority is relatively weak without their presence. Yung physical presence kasi is also very important, no? So pero the voting power, Professor, I think they can still do it. Oo, pwede pa silang bumoto kung halimbawa kasi kung mabibigyan naman sila ng kopya ng mga proceedings, pwede nilang mabasa yun. Kanya lang, kung umabot sa botohan with the present structure and composition ng minority and majority, kung magkakabotohan, mukhang hindi makakamit yung 2/3 vote dahil kung kahit sabihin mo buong majority ay boboto para i-impeach i-convict si Vice President, kikinse lang sila. Tama po yan. Dapat po yan. Sa isang impeachment, sabi kasi di ba 2/3, dapat 16. Yeah, 16 ang bilang. Yeah. That's the magic number. That's the magic number actually. Ano nakikita nyo doon? Dahil siguro nito mga nakaraan, laging binabanggit ni SP Soto na merong isa o dalawang taga-minority na tatalon sa kanila. Isa ito sa mga strategy siguro para madagdagan yung kanilang bilang at pagdating ng impeachment, meron silang bilang. Pero paano pag manatiling 15 pa rin ang majority pagdating ng impeachment trial?
Well, kung mananatili yung ganong numero, no, so maliwanag ang tinatadhana po ng ating saligang batas because we really need 2/3 to actually impeach or to actually convict an impeachable official. So ang mangyayari niyan, technically speaking, even if they will be having the votation, magiging ang resulta niyan ay acquittal talaga. So I think it's really kung talagang desidido ang liderato rito ng Senado na ma-impeach, talagang gagapang sila ng isa o dalawa pa na maaaring tumawid, no? I think 2 o 3 ang kailangan nilang mapatawid because hindi rin naman sila sigurado na lahat ng miyembro ng mayorya ngayon ay mananatili pa rin sa kanila by the time na magkaroon ng botohan, di ba? Correct. Kasi alam niyo naman, shifting alliances to, and many of these senators are also thinking about the strength of the vice president right now, na nag-iisip din sila, no, that if they will be voting against the vice president, baka yung kanilang re-election in 2028, no, some of them will be running for re-election, baka balikan din sila ng taong bayan, lalong-lalo na ng mga supporters ng vice president, no? Pero yun nga, no, take note, Professor, yung mga nasa mayorya, may ilan dyan na bumoto pabor sa pag-archive dun sa impeachment ni VP Sara. Exactly, no? Pero yun nga ang kailangan natin sigurong isipin dito kasi right now, kasamang Dexter, we're talking about political numbers game kaagad eh. Yes. Bakit hindi natin tingnan muna yung merito at demerito ng kaso at doon tayo bumatay? Kasi ako naman, naniniwala naman ako na kahit miyembro ka ng mayorya, kung nakita mo naman na talaga halimbawa na matibay yung ebidensya o mahina yung ebidensya to convict, bakit ka naman boboto in favor, di ba? So I think at the end of the day, we need to look beyond alliances and we just need to see the weight of the evidences and testimonies to be filed, no? Kasi ang hirap parang inuunahan natin siya ngayon na ganito. Pero yes, I understand that kasi it's really political, no? Yes, it's really political. At the end of the day, talagang alliances really matter. So Do you really, think ito yung dahilan, itong number ngayon na meron sila sa Senado, yung 15-9 na number, do you think ito yung dahilan kaya hanggang sa ngayon ay hindi pa rin umuusad yung hindi pa nakakalendaryo para tawag dito, i-calendar, isama sa calendar ng plenaryo ng Kamara yung impeachment na cases laban kay VP Sara? Hindi katulad nung kay Presidente na the following, nung nagsimula yung regular session, ay kaagad na kinalendaryo ito. Tama po yun, kasi nga alam naman natin na calculated lang din naman lahat ng moves na ginagawa ng administration because they don't want to create a blunder of errors or yung mga magiging problema nila later on. So I think they're really looking at the numbers right now, and for as long as wala pa talagang sigurado na tatawid from the minority to the majority, hindi sila gagalaw muna. But we need to understand na may mga miyembro ng minority ngayon na naharap dito sa kaso ng flood control, no? Yes. Ang baka kasi ang mangyari, baka yung tinatawag natin na palit ulo. Sana hindi naman mangyari yung gano'n na sitwasyon na okay, para hindi ka na madiin, para hindi ka ma-convict, lumipat ka sa amin. Although may possibility na gano'n, pero I think right now the public knows naman, alam naman ng publiko to, and syempre ayaw din naman siguro ng administration na lalong sumama yung impression nila sa ating mga mamamayan dahil nga hindi na nga maganda yung numero na pinapakita nila to begin with. Oo. Pero kung sakasakali mang maiakyat pa rin sa Senado yung impeachment, kung ito ay makakuha ng sapat na boto sa Kamara at maiakyat sa Senado, yung possibility na uusad talaga sa Senado. Maaring umusad po talaga yan. Actually, kung nasa Senado na at maaari talaga magkaroon tayo ng paglilitis. Pero yun nga, ang titingnan natin dito is we need the number to actually convict. And if ever na hindi po talaga nila marireach yung numero na yan at ma-acquit po si VP Sara, I highly doubt it if they could still muster enough strength to actually file another impeachment complaint by next year. Kasi sa ngayon pa lang nararamdaman na ng ating mga kababayan, may impeachment fatigue na po tayo na para bang sawan-sawa na tayo sa impeachment. Kung yan na naman ang atupagin nila next year,
I highly doubt it if it will still materialize. Mawawala na ng traction yan because the president is already entering the lame duck phase of his presidency, and by then wala nang clout o wala nang bigat ano bang impeachment complaint na ibibigay natin. So I think this is really the last chance of the administration and the people against the vice president to really make sure that she will be convicted. Because if they will not be able to convict the vice president right now, then I think that will be it. Oo, talagang pag tinitingnan natin medyo masalimuot yung sitwasyon ngayon, ano? Yeah. Lalo na ito ay political, lumalabas nga na political numbers game, and then Right. papalapit yung eleksyon. Siguro yung iba nagtitimbang-timbang kung anong posibleng mangyari sa kanila sa 2028 elections dahil nga sa ngayon wala pang lumalabas, at next year, kung next year man, maaring busy na ang ilan dahil papunta na sa election period. Tama po yan. That's why, like I said, no, kung hindi nila ito magagawa ngayon, hindi na ito mangyayari, especially by next year, when all eyes and ears is already headed towards 2028. Okay. Maraming salamat po sa Right inyong now. maraming salamat po sa inyong oras, Professor, at huwag kayong magsasawa sa mga susunod. Makukuha namin yung inyong mga intellectual na mga pananaw dito sa ating mga takbo ng politika sa Senado at sa national arena ng politika. Maraming salamat po at magandang umaga. Wala pang anuman. Salamat po at magandang umaga po. Ayan, si Professor Kalilong, ang ating nakausap ngayon, nagbigay ng kanyang iba't ibang pananaw kaugnay nga dito sa issue ng posibleng pag-aaresto sa dalawang senador na mahigpit o talagang malakas na taga-suporta ng mga Duterte, at yung impeachment na nakabinbin ngayon sa Kamara, kung ito man ay uusad at magkabutuhan sa Senado, magkakaroon nga ba ng sapat na bilang para i-convict si Vice President. Gayong kakailanganin ng 2/3 vote, which is 16. Sa ngayon, ang majority ay 15 lang ang kanilang numero. Marami pa tayong mga pag-usapan, mga pagbabalik tanaw natin sa mga malalaking balita sa nakalipas na linggo, at ang mga report ng ating mga kasamahan sa labas ng himpilan sa ating pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Trip mo bang mag-travel? Well, hindi mo na kailangang mag-abroad para magbakasyon. Paalala po mga kaabante, ang saya sa biyahe, mas ramdam dito sa atin. Sa bawat lakad at bakasyon sa Pilipinas, may natutulungan kang lokal na negosyo, may nadaragdagang kang trabaho, at may naiaambag ka na kabuhayan sa kapwa Pilipino. Kaya suportahan natin ang sariling atin ng responsable, ligtas, at makabuluhan. Ako po si Bea Rose Santiago, at para sa more travel tips at information, manatiling tumutok sa Abante. Kasama mo sa bawat biyahe. Abante Bilyonaryo Group nangunguna sa Facebook engagement. Patunay ito na mas pinipili ng nakararami nating kaabante ang aming balita, impormasyon at entertainment online. Maraming salamat sa tiwala at suporta. Patuloy kaming maghahatid ng mga kwentong may kabuluhan at serbisyong totoo para sa bayan. Let's go, go, go again! Matapos mag-viral ang umano'y Susuri kung nagagastos ng tama, iniulat din natin dito sa Teletablo. Sa mga kaabante natin na nakatutok sa ating Malalim po ang crisis politika. Abante at Bilyonaryo. Dito ang bawat like, share at comment, patunay na kayo ang aming inspirasyon. Abante Reels. Isang dambuhalang iskulturang monkey rock ang inilantad sa World Economic Forum 2026 sa Davos, Switzerland. Idinisenyo ito bilang isang taunang installation na naglalayong hikayatin ang mga pandaigdigang lider sa pamamagitan ng sining. Ayon sa mga organizer, sadyang inilagay nila ang installation sa Davos dahil taon-taon dito nagkikita-kita ang mga lider ng mga makapangyarihang bansa.
Kailangan daw kasi mapansin ng mga leader ang kahalagahan ng environmental issue na tila napapabayaan na. Umaasa sila na ang Monkey Rock ay magsisilbing mitya ng pagkilos para sa kalikasan. Balik tayo sa Point of Order, kasama pa rin Dexter Ganibe. Ngayong araw ng Sunday, 15 sa buwan ng Pebrero. Balikan natin ang ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Ayan, may pre-Chinese New Year celebration daw na nabulabog ng huldapan. Bah, umaabante sa balita si Abante reporter Chirk Balagtas. Dalawang lalaki ang inaresto ng Las Piñas City Police Station dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa isinagawang anti-criminality patrol nitong February 14, 2026 sa kahabaan ng Padre Diego Serra Avenue, Barangay Elias Aldana. Pinara ng mga operatiba ng Tactical Motorcycle Riding Unit ang isang Honda AVD motorcycle dahil sa hindi pagsusuot ng tamang safety helmet. Ayon sa pulisya, nagtangkang tumakas ang isa sa mga sospek na nagbunsod sa mga otoridad upang magsagawa ng body frisk. Dito na-recover ang tinatayang 100 grams ang hinihinalang bato na may standard drug price na humigit kumulang 680,000 pesos. Nasamsam din ang isang caliber 9mm Taurus na armas na may serial number na EA6519350, isang magazine at 15 bala. Ang dalawang sospek ay kapwa 24 years old, walang trabaho at mga residente ng Navotas at Malabon City. Isinagawa ang inventaryo ng mga nakumpiskang ebidensya sa mismong lugar ng pag-aresto sa presensya ng mga kinatawan mula sa Department of Justice at isang opisyal ng barangay alinsunod sa Section 21 ng RA 9165. Dinala ang mga suspect sa Las Piñas District Hospital para sa medical examination at kasalukuyan sumasailalim sa inquest proceedings. Inihahanda na ang mga kasong paglabag sa Section 5 at 26 ng Article 2 ng RA 9165 at RA 10591 laban sa kanila. Ako si Chirk Balagtas, Abante. Maraming salamat sa report, Chirk Balagtas. Samantala sa iba pang mga balita, Senator Erwin Tulfo nakipagpulong sa Ukrainian envoy ukol sa Pinoy prisoner of war. Bilang Senate Committee on Foreign Relations Chair ay nakipagpulong itong si Senator Erwin Tulfo sa unang resident ambassador ng Ukraine sa Pilipinas na si Yulia Pedev upang talakayin ang kalagayan at kaligtasan ng Pilipinong prisoner of war na si Raymond Santos Gumangan sa gitna ng Russia-Ukraine conflict. Ginit ni Tulfo ang panawagan ng Pilipinas para sa makataong pagtrato at proteksyon sa Pilipino habang patuloy ang diplomatikong hakbang para sa kanyang kapakanan. Nahuli kasi yung Pinoy na yon nung kasagsagan ng giyera ng Russia dahil siya ay na-hire ng Russia bilang sa kanilang logistics. Kaya kabilang po itong Pinoy na ito bilang prisoner of war ng Ukraine. Kabilang sa mga nahuli at isa sa mga hiningi ng ating senador doon sa ambassador ng Ukraine na makausap nung Pinoy yung kanyang pamilya dito sa Pilipinas para doon sa at least mapanatag naman yung kanyang pamilya na nandito sa ating bansa. Samantala sa ibang balita, mahinang supply ng tubig naranasan o mararanasan sa ilang lugar sa Muntinlupa, Parañaque. Ayon po yan sa Maynilad. Alamin natin ang detalye, umaabante sa balita si Abante reporter Chill Imprido. Abante Radyo Live Report. Dexter, nakaranas na nga ng mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig ang ilang lugar ng Muntinlupa at Parañaque. Sa abiso na inilabas ng Maynilad's Water Services, magsisimula ang paghina ng tubig. Nagsimula kanina alas 8 ng umaga
ang paghina ng tubig hanggang alas 12 yan ng hating gabi dahil sa hindi magandang kalidad ng RAM or raw water mula sa Laguna Lake, dulot ng malakas na hangin. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Sucat sa Muntinlupa City, habang sa Parañaque City naman itong BF Homes, Marcelo Green, San Antonio at San Isidro. Dahil dito, naging limitado itong supply ng tubig ng Maynilad sa mga customer sa nabanggit na mga lugar. Tiniyak naman ng water concessionaire na agad na ibabalik ang maayos serbisyo sa sandaling bumuti na ang kondisyon nito. Ako, si Chile Emprido, Abante. Maraming salamat sa iyo report, Chill Emprido. Dapat yung mga kababayan natin diyan mag-ipon. Kanya lang kung huli na yung abiso, paano ka ba makapag-ipon? Samantala, binigyang diin ni Senador Loren Legarda ang mga pangunahing dahilan na kung bakit madalas mangyari ang trahedya sa dagat dito sa ating bansa. At itinuro ang kapabayaan ng ilang ahensya ng gobyerno at yung kanilang kakulangan sa mahigpit na pagpapatupad ng batas. Ayon kay Legarda, hindi lamang dulot ng klima o panahon ang mga aksidente sa dagat. Kung totoong aksidente lang ito, malinaw na kapabayaan ito ng Department of Transportation o DOTR, Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority o Marina. Binanggit niya ang mga karaniwang sanhi, sobrang pasahero, yung overloading, pati pasahero at karga nito, pagpapasya na maglayag kahit masama ang panahon at ang kondisyon mismo ng barko. Hinikayat niya ang lahat ng kaukulang ahensya na mahigpit na ipatupad ang batas upang maiwasan ang susunod na trahedya sa dagat gaya ng nangyari sa marine vessel Tricia Kirsten 3 noong Enero 26 na nagresulta sa 74, alam ko 74 na yan, nadagdagan pa kasi may nakuha na bangkay nung nakarang araw. 316 yung mga nakaligtas at higit sa 20 pa o nasa 2 dosena pa mahigit ang nawawala dahil patuloy yung kanilang pag-search dun sa area kung saan lumubog yung barko. Alam ko nadagdagan ng 2 yan kasi may nakuha pang bangkay at patuloy na kinikilala dahil nasa advanced state of decomposition na yung mga katawan na nakuha doon. Samantala, PBBM bukas na sertipikahang urgent ang Anti-Political Dynasty Bill. Umaabante sa balita si Abante reporter Eileen Taliping. Abante Radyo Live Report. Nakasalalay sa lalamanin o mga probisyon ng Anti-Political Dynasty Bill kung sesertipikahan itong urgent o hindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, malalaman ang magiging aksyon ng Pangulo kapag nakarating na sa Office of the President ang bersyon ng Kamara at Senado. Kailangan na niyang i-review ang panukalang batas at kung maganda ang mga probisyon ay dito palang magpapasya ang Presidente kung sesertipikahan itong urgent bill. Ikinagalak ng Pangulo ang ginagawang public consultation ng mga kongresista at senador sa Anti-Political Dynasty Bill upang makuha ang pulso ng publiko sa isinusulong na panukalang batas. Kasama ang nabanggit na panukalang batas ay naprobahang 21 priority bills sa ginanap na LEDAC meeting sa Malacanang. Ako si Eileen Taliping, Abante. Samantala, Energy Museum ilulunsad para sa dagdag kaalaman sa enerhiya sa mga kabataan. Umaabante sa balita si Abante reporter Charmaine Abong. Abante Radyo Live Report. Magiging mas accessible at mas masaya ang pag-aaral tungkol sa enerhiya matapos i-anunsyo ng Department of Energy ang pagbubukas sa publiko ng Energy Museum ngayong taon. Tututukan ng Energy Museum ang pagpapalalim ng kaalaman ng mga mag-aaral at science enthusiasts sa larangan ng enerhiya sa pamamagitan ng makabago at interaktibong paraan ng pagkatuto. Layunin ng museo na gawing mas engaging ang pag-unawa sa mundo ng enerhiya sa tulong ng hands-on interactive displays at virtual learning content na magbibigay ng aktwal at digital na karanasan sa mga bisita. Magkakaroon din ng science, technology, engineering, and mathematics o STEM career workshops upang maipakilala sa kabataan ang iba't ibang oportunidad sa energy sector at mahikayat silang tahakin ang mga kursong may kaugnayan dito. Sa
Tibay na asahang mas magiging interesado ang kabataan sa agham at teknolohiya at mas maagang mahuhubog ang kanilang kakayahan para sa mga trabahong kakailanganin sa hinaharap. Ako si Chairman Abong, Abante. Samantala sa ibang balita, DOH designated HIV care facilities umakyat na sa 338 sa buong bansa. Umaabante sa balita si Abante reporter Ryan Reloban. Abante Radyo Live Report. Dexter, umaabot na sa 338 na DOH-designated HIV care facilities na pwede nang magbigay ng libreng HIV services sa buong bansa. Sa mga nasabing pasilidad na ito ay libre ang HIV screening at confirmatory testing, antiretroviral therapy at counseling at iba pa. Gayon din ang viral load testing na kailangan ng mga person with HIV na kasalukuyang umiinom ng gamot na nagpapababa ng kanilang viral load. Dahilan para hindi na maging nakakahawa ang virus. Sa mga DOH HIV facilities na ito ay 186 sa Luzon, 77 sa Visayas at 75 sa Mindanao. Paalala rin ng DOH sa mga outpatient HIV/AIDS treatment package ang PhilHealth na aabot na sa 58,500 pesos bawat pasyente kada taon. Paalala ng kagawaran, magtungo sa mga DOH HIV care facilities para sa libreng HIV screening at testing dahil may available na serbisyo anuman ang resulta. Ako, si Ryan Reloban, Abante. Maraming salamat sa iyo, report Ryan Reloban. Samantala sa ibang balita, pinanukala ni Senate President Vicente Sotto III ang pagtatatag ng Presidential Drug Enforcement Authority o PIAVDEA at ang pagbabago ng Section 21 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022 upang labanan ang illegal na droga at drug abuse sa bansa. Ayon kay Sotto, layunin ng panukala na gawing mas simple at epesyente ang proseso sa paghamak o paghawak ng mga nakumpiskang droga kabilang ang paggamit ng 2 testigo mula sa lokal na komunidad o body-worn cameras bilang alternatibo sa dating requirement ng mga opisyal at kinatawan ng DOJ o media. Bukod dito, ang PIAVDEA ay mag-oorganisa at tututok sa tamang paghahain ng kaso, pagtatalaga ng mga abogado sa bawat precinct at pagsasama-sama ng enforcement, prosecution, prevention at rehabilitation sa ilalim ng iisang ahensya para sa mas holistic na paglapit sa paglaban sa droga. Ani Sotto, dapat manatiling balanse ang timbangan ng hustisya. Kailangang kapantay ng bisa ng pagpapatupad at prosecution ang due process upang maprotektahan ang mamamayan laban sa abuso ng kapangyarihan. Panahon na para sa komprehensibong reforma at whole-of-government approach laban sa illegal na droga at drug abuse. Samantala, tumanggap pa tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Ban sa pag-angkat ng manok at poultry products mula Netherlands, abay, inalis na. Umaabante sa balita si Abante reporter Chill Emprido. Abante Radyo Live Report. Dexter, inalis na nga ng Department of Agriculture o DA ang ban sa pag-angkat ng manok at poultry products mula sa bansang Netherlands. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., tiwala siya na ganap nang nakontrol at napigilan ang panganib ng highly pathogenic avian influenza sa nasabing bansa, kung kaya lahat ng import transactions ay magpapatuloy sa ilalim na napagkasundo ang mga kondisyon at mga umiiral na patakaran at regulasyon ng DA. Ang nasabing kautusan ay magkakabisa 15 araw matapos na maipost sa official na website ng DA at maihain ito sa Office of the National Administrative Register. Bukod dito, pinapayagan na rin ang pag-angkat ng karne ng manok, day-old chick, itlog at pimilya sa nasabing lugar. Ako, si Chill Emprido, Abante. Maraming salamat sa iyo, report, Chill Emprido. At sa ating editorial, ngayong umaga ng linggo, at tanghali na pala, ang posibilidad ng pag-aresto
kina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senador Bongo matapos nga maisama sa listahan ng ICC bilang mga co-perpetrators sa war on drugs noong Duterte administration ay naglalagay ng malaking hamon kay Vice President Sara Duterte. Bakit? Dalawang bagay lang yan. Una, bilang mga miyembro ng Duterte Bloc, maaaring masilip ang kredibilidad ng administrasyong kanilang sinuportahan noon at mapalakas ang mga tanong tungkol sa pananagutan ng mga nasa kapangyarihan. Political fallout ang isa sa nakikitang epekto nito na maaaring magpahina sa public trust at lumakas ang panawagan para sa mas malalim na investigasyon at paglilinaw. Pero, maaring ang kabaliktaran naman ang mangyari at lalong umigting ang suporta at simpatiya ng mga solid supporters nila, lalo na sa Visayas at Mindanao, na sa kanilang tinitingnan nila na maaring tinitingnan nila na ito'y political persecutions para sa mga Duterte at kanilang mga taga-suporta. Pero sa huli, ang pangyayari ay paalala na ang pagrespeto, paggalang sa batas at karapatang pantao ay susi sa pagpapanatili ng integridad sa pampublikong serbisyo. At yan ang ating point of order ngayong 15 ng Pebrero 2026. Ako si Dexter Ganibe. Hanggang sa susunod na linggo, magandang tanghali.